Nilinaw mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon na wala man po na fishing ban na ipapatupad yung kanyang administrasyon. Kasi galit agad yung mga mangingisda po. Aminado yung ating Pangulong Bongbong Marcos na poorly explained niya. Hindi ko na ipaliwanag ng mabuti kasi. Ayan ang ating Pangulo, mga kababayan. Pag may mga pagkukulang, may mga pagkakamali siya na naisabi, hindi nalinaw ng maayos, immediately inaamin niyo po, mga kababayan. Tao lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tao'y nagkakamali. Di ba? Importante po, yung pagkakamali, once na na-realize mo siya, itatama mo siya. Di ba? Ito po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no fishing ban. Just avoid breeding site. Breeding sites, says Marcos. Para naman po may balikan pa yung ating mga mangingisda. Hindi maubos yung stocks ng ating mga isda sa karagatan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The Land of Fear. Yan mga kababayan yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw niya. Sabi niya rito, President Marcos on Saturday clarified that he would not impose a fishing ban on breeding sites, saying he was merely requesting fisherfolk to avoid areas where there is natural propagation. Para may babalikan pa kayo. Kasi pag inubos na ninyo, pati yung mga malilit na isda kung saan pinalalaki pa. Kaya dapat, wag doon sa mga lugar na identified ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at as natural propagation sites. Tama po? Reasonable ba yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Reasonable yan, Mr. Maravillas. So sabi ng ating Pangulo, I did not explain it well. Hindi ko kasi na ipaliwanag ng mabuti. Di ba? I was not talking about a fishing ban. Hindi ko sinasabing bawal kayong mangisda. Pwedeng mangisda. Wag lang doon sa kung saan pinapalaki pa yung mga isda. Ganun po. What I am saying is where the breeding areas of the fish are, let us not fish there so that the fish could multiply. Para dumami pa. But there is no fishing ban. Paliwanag mga kababayan ng ating Pangulo. Yan po ang kanyang paliwanag. Malinaw, nababasa ninyo. Para dumami yung pwedeng mahuli ng ating mga mangingisda. Okay, tingnan ninyo. Konti na lang yung konti na lang yung isda na makikita natin sa mga market. Unang-una yung mga Chinese, binawal sa atin doon sa territory natin, sa Baho de Masinloc. Binakura na ng mga Chinese. Di ba? Tapos tayo naman dito po, walang pakundangan. Kahit yung mga breeding areas, gusto nating pasukin. Talagang, kukunti niyan yung ating mga huli. Di ba? So sabi ng ating Pangulong Bongbong, people could not make a living with a ban. Kaya wala niya akong, hindi ko binabawal. Hindi lang na ipaliwanag na mabuti. But we have to increase the fish population. I was talking to the fishermen earlier. They said their catch has already decreased. Pakaunti na pakaunti.
Sila mismo yung nagsasabi sa akin. So, importante anya na i-allow natin yung mga isda na makapangitlog para dumami yung populasyon. So, kailangan yung mga breeding areas, wag nating pasukin para mangisda. So sabi rito, the President emphasized the need to address overfishing in both the country's aquaculture and lamented the sector's challenges including low catch because of the destruction of fish breeding areas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang po ang may ganitong mga pananaw, concern mga kababayan na naririnig natin at pinapaliwanag niya palagi, dinidiscuss siya in public para ma-educate yung mga tao. No mga previous administration, wala mang ganito. Di ba? Ang marinig mo sa mga balita, tukhang. Tukhang EJK. Yun lang po ang laman lagi ng mga national dailies. Ngayon po makikita ninyo kung paano mga kababayan magtrabaho, may balance sa ating Pangulong Bongbong Marcos at talagang ina-address niya yung basic necessities, yung pangangailangan ng tao sa pagkain. Yun naman ang importante sa atin, di ba? So sabi niya rito, he assured the government is implementing programs to put up more cold storage facilities to prevent spoilage. As he noted that up to 30% of fish catch is degraded or damaged. Sayang. Kasi kulang yung ating mga storage facilities. Nabubulok lang yung mga isda. So sabi rito, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources earlier said it aims to boost the country's fisheries sector to contribute to economic growth. So, na-misunderstood lang mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyung ito. Hindi lang anya maganda ang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-uusapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong mangisda doon para dumami yung isda. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. Malinaw na mga kababayan ko? Ayan ang sabi ng ating Pangulo. Balik tayo sa bigas, mga kababayan. Kung may isda, dapat may kanin. Ngayon, very positive yung ating Pangulong Bongbong Marcos that this year ay magkakaroon tayo ng maraming palay harvest. Yan po mga kababayan yung sabi niya. Marcos sees higher palay harvest this year. Sabi niya ng Department of Agriculture, mas malaki ang ani natin ngayong taon kaysa sa nakaraan. Kaya't sa production side naman ay nagiging maayos. Huwag lang mga kababayan makontrol na naman ng mga Chinese traders. Kailangang agapan ng National Food Authority na makapamili sila para sa buffer stock ng ating bansa. Kasi pag nakontrol naman ng Chinese mafia, ayon, itatago na naman po. Sa bagay, maganda naman yung resulta po ng pagtago ng Chinese mafia. Nang makumpis ka, basta't i-raid ng mga taga Bureau of Customs. Once na nakumpis ka ng mga taga-gobyerno, di ba baha na naman po ng sako-sakong bigas sa mga poor communities. Libre na yung bigas nila, yung pagkain nila. What? Di ba? Pero sabi ng ating Pangulo, even with good harvest, the government must continue to carry out programs that could further develop the sector and ensure food security. Hindi tayo titigil na lalong ayusin yung sektor ng ating agrikultura. Ayan ang sabi niya, ngunit kailangan nating ayusin ang sistema mula sa pagtatanim, mula sa pag-research and development hanggang sa pagtatanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail,
Kaya ginagawa po natin ay binubuo natin lahat yan, sabi ng ating Pangulo. Marcos Jr. expressed optimism that Filipinos would soon see the benefits of increased agricultural production. Marami naman tayong bigas, hindi lang nilalabas ng tama. No, yon mga kababayan. Confirm? Napakaraming bigas, mga kababayan, na na-discover, tinatago lang ng mga Chinese. Kaya't hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Artificial shortage po, hoarding ang ginagawa sa atin para ipahiya ang ating Pangulong BBM. May magamit na propaganda yung mga dilawan at mga anti-Marcos forces. Inasa likod pala po, mga Chinese mafia. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Ini man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.